Ngayong gabi mga kapatid, kung lolobin po ng Panginoon, tatapusin na po natin ang chapter 3 ng Book of Revelation. And so far, as we have come to learn in the past few Fridays, tinalakay, pinag-aralan po natin yung 6 na iglesia out of the 7. At makikita po natin sa ating whiteboard that yung 6 na iglesia po na ating pinag-aralan, may mga kanya-kanya po sila pros and cons. We have also come to learn that sa 7 iglesyang ito sa Asia Minor, out of the 7, 2 lang ang healthy, habang ang 5 ay unhealthy. Halimbawa, pagdating po dito sa iglesia sa Ephesus, ang sabi po ng Biblia, sila po ay theologically minded. Maraming alam, masigasig sa ministeryo. Subalit, they have abandoned their first love. And then, sumunod po dito ang iglesia po ng Smyrna. Isang healthy church. Mahirap po sila dahil tinanggalan po sa kanila ang trabaho, dahil ayaw po nila magpasakop sa pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan, at dahil po dito sila po ay naghirap. Pero sa kabila po ng kanilang paghihirap, bagamat sila po ay itinuring mga poor and in poverty ng sanlibutan, ang itinuring naman po ng Panginoon Jesucristo sa kanila is that, though you are poor externally, you are spiritually rich. At pagdating po dito sa Pergamum, sila tsaka ang Thyatira ay nagkakaisa po sa kanilang kahinaan, which was, they were compromisers. Sa Pergamum, tinanggap po nila ang aral ng mga Nicolaitans o Nicolaita na kung tawagin. At ang mga katuruan po ng mga Nicolaitans is that pwede mo sambahin ang mga ibang Diyos-Diyosan, kasama na rin dito si Kristo, at hindi naman kayo nagkakasala. At dahil po dito, dahil hindi ho sila nagbabantay, they had compromised the gospel. And when you get to Thyatira, kagaya po ng Pergamum, ang kasalanan din po ng Thyatira is that nagpasako po sila sa maling aral dahil hindi po nila in-exercise o sinani ang kanilang mga sarili to discipline those na pumasok sa iglesia kagaya po ni Jezebel. Now, itong babaeng Jezebel, maaari hindi to talaga yung literal po niya na pangalan. Gayunpaman, hinalintulad po ang kanyang characteristic at doktrina dun sa babaeng Jezebel sa aklat ng mga hari. And when we get here, mga kapatid, to Sardis, ang church po of Sardis, masasabi po natin, kilalang iglesia, sikat. Talagang very active ho sila when it comes to reputation. Pero bagamat sila po ay may buhay na pangalan, which means well-known ang kanilang pangalan, ang kanilang espiritual ay patay. And lastly, we've come to learn on Church of Philadelphia. Isa po ito sa mga itinuturing healthy churches. Ang Church of Philadelphia, hindi ho sila karamihan. Kaukonti lamang ho sila. Maliit po ang kanilang iglesia. At sila po ay minority sa kanilang tinitirahan. Pero we've come to see that bagamat sila po ay maliit in number, pagdating po sa quality ng kanilang espiritual, sila po ay malakas at tapat sa harapan ng Diyos. Sa gayon, pagpasok po natin dito sa simbahan po ng Laodicea, ito po yung mga ilang bagay that kailangan po natin malaman, at least according to its historical background. Dahil may mga nabanggit po dito sa simbahang ito, mula po sa talatang 14, hanggang sa katapusan na may kinalaman po according to its historical background. Halimbawa, when we talk about Laodicea, kaya po siya tinawag po Laodicea is because during the period ng mid-3rd century BC, ang ginawa po ni Antiochus Epiphanes the second is that he dedicated ang lugar na kung tawagin Laodicea after his wife's name. At ano po ang pangalan po ng kanyang asawa? Laodice. So yung lugar po na ito during somewhere around 260 to 240 BC, 3rd century,
Antiochus Epiphanes II dedicated po yung lugar po na ito na tinatawag Laodicea after his wife's name, na ang pangalan po ay Laodice. Bukod pa ho dito, ang Laodicea po ay napakayaman dahil po meron po silang very well-known wool industry. They were also known for their prestige medical schools and ophthalmology. Kapag sinabi po ophthalmology, patungkol po ito sa mata. And they were very well known for that. Lastly, ang Laodicea po was also known for their earthquakes that occurred in AD 60. Ngayon, nung nagkaroon po na matinding lindol sa Laodicea, nawasak po ang kanilang lugar. Now, nangyari din po ito sa mga ibang lugar sa Asia Minor, kaya lang ang nangyari, yung mga ibang lugar po sa Asia Minor ay sinoportahan, tinulungan ng Roman government. Pero pagdating po sa Laodicea, hindi po sila humingi ng tulong sa gobyerno po of Rome. Kundi ang ginawa po nila, sinabi nila, hindi na namin kailangan ang anumang pinansyal na suporta dahil mayaman na kami. Kaya na namin i-rebuild ang aming lugar. Hindi namin kailangan ng pera ng Rome, hindi na namin kailangan ng any governmental support. Kaya na namin buhayin ang aming mga sarili. So yan po ang masasabi po natin historical background of yung place at lugar na kung tawaging Laodicea. Now, we must take notice that yung mga nabanggit po dito will play a huge part sa ating mga tatalakayin na teksto. So ngayon, simulan po natin dito sa talatang 14. In Revelation 3, verse 14, sabi po ng Biblia, "Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Laodicea. Ito ang mensahe ng tinatawag na Amen, ang tapat at tunay na saksi. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng nilalang ng Diyos." Sa wikang English, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler or the beginning of God's creation. Now, there are Christological titles na nabanggit po dito. Alam po natin kung bakit po si Kristo ay tinawag ang tunay at tapat na saksi. Dahil siya lamang po, with all integrity and truthfulness, siya lang ang tumupad at nangaral perfectly patungkol po sa kalooban ng Diyos. Kahit kailan, never ho siya nagturo o nagsaksi ng anumang kasanungalingan, kundi lahat ng dumalabas po sa kanyang bibig ay puro katotohanan. Ngayon, ang tanong ho dito, bakit po siya tinawag the Amen? Kasi yan ay isa sa mga ilang titulo ng ating Panginoon. Tinawag po siya Amen. Usually, ang salitang Amen ay madalas po natin sinasabi pagkatapos po na tayo po ay manalangin o kapag tayo po ay nakakarinig ng isang bagay na mula po sa Biblia na nagbibigay ho sa atin ng kaalaman o pagpapala, napapa-amen ho tayo. Pero ang ibig sabihin po ng salitang Amen, mga kapatid, ay hindi po isang salita upang tapusin po ang isang panalangin. Ang ibig sabihin po ng Amen is, tinatanggap mo na yung mga nabanggit dito ay totoo. Kagaya po ng sinabi ng ating Panginoon kay Nicodemus, "Verily, verily," or "Truly, truly, I tell you." Yung mga salitang truly, truly na ginamit po ng ating Panginoon kay Nicodemus, Amen, Amen ang kanyang ginamit ho doon. Na sa madaling salita, tunay, tunay, totoo, totoo ang aking sinasabi. So ngayon, nung banggitin po ni Kristo na ang kanyang titulo is, siya ang Amen, sigurado ho that ang pinaghugutan po dito ay mula po sa lumang tipan. Halimbawa, in your own time, ang pinaghugutan po na salitang Amen is Isaiah 65 verse 16 at Salmo chapter 31 verse 5.
kung saan makikita ho ninyo in your own time that tinawag po ng Diyos ang kanyang sarili bilang Diyos ng katotohanan. O sa ibang wika, ang Diyos Elohim, Amen. Siya ang Diyos ng Amen, ang Diyos ng katotohanan. Bukod pa ho dito, sabi din po ng Panginoon that isa po sa kanyang titulo ay, siya ang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Sa isang literal na salin, He is the beginning. Of all creation. Now, kung natatandaan po natin sa aklat po ng Juan 1, talatang 1, di po ba sinabi po ni Juan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung salitang beginning na ginamit po doon is the exact same word na ginamit po dito. Siya ang arche. He is the beginning of all creation. Pero ang tanong ho dito, anong ibig sabihin po noon that He is the beginning? Well, in church history, may mga ilang huwad na sekta na kung tawagin po mga Arians. Itinuturo po ng mga Arians na itong Hesukristo ay isang nilalang. Subalit siya ang isang espesyal na nilalang. At bakit siya po ay isang espesyal na nilalang? Dahil ayon po sa kanilang pananaw, dahil binanggit po na Biblia, siya ang beginning of all creation, ang ibig sabihin po nito para sa kanila, siya ang kauna-unahang nilikha ng Diyos sa lahat ng mga nilalang. Pero hindi ho yan ang ibig sabihin po nito, mga kapatid. Ang ibig sabihin po na siya po ang the beginning of all creation has two functions. Number one, siya ang pinakadakila sa lahat ng nilalang. It doesn't mean na siya po ay parte ng mga nilalang, kundi siya ang pinakadakila sa lahat ng nilikha ng Diyos. At number two, the reason why siya po yung pinakadakila, because may kinalaman din po ito, mga kapatid, sa new creation. Siya ang rason kung bakit po nagkaroon ng bagong nilalang. Dahil sinasabi po ng Biblia, ang sino man na kay Kristo ay isang bagong nilalang. So dahil po si Adan, siya ang nangunguna sa lumang nilalang, si Kristo naman ang nangunguna sa mga bagong nilalang. And for this reason, ang tawag po kay Jesus, He is the beginning of all creation. So siya ang pinaka-head sa lahat ng bagay. Hindi ho natin masasabi na sa gaytong klaseng mga titulo na inangkin ng Panginoon sa kanyang sarili, siya po ay isang tao lamang. Ilan ho sa atin ang makapagsasalita, ako si Joshua, ako ang kahulugan ng Amen. Sino ho dito makapagsasabi, ako ang tapat at tunay na saksi? O sino ho dito makapagsasabi, ako ang pinakadakila sa lahat ng nilalang? Ang mga anghel, hindi nila kayang sabihin yan. Si Apostol Pablo, hindi niya kayang sabihin yan. Si Haring David, hindi niya kayang sabihin yan. Pero si Jesus, siya lang ang natatangi makapagsalita ng ganyang klaseng pananalita patungkol sa kanyang sarili. Dahil siya ay Diyos. So ngayon, dahil po ipinakilala po ni Kristo ang kanyang sarili sa iglesyang ito, ano po ngayon ang kanyang napuna sa kanila? Tignan po natin dito sa talatang 15. Ang sabi po ng Biblia, alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam kong hindi kayo malamig o mainit. Gusto ko sanang malamig kayo o mainit. Ngunit dahil maligamgam kayo, isusuka ko kayo. In English, you are lukewarm. You are not hot nor cold. I am about to spit you out of my mouth. Now, ang tekstong ito ay madalas po ginagamit ng ating mga minamahal na mga kapatid all over the world bilang isang pruweba that yung spiritual po natin na kalagayan has a temperature. Nang ibig sabihin,
Sa kanilang pagkakaintindi sa tekstong ito, ang kanilang paniniwala ay kapag ikaw ay mainit, maganda yon. Pero kapag ikaw ay malamig, hindi maganda yon. Yung ganong klaseng pananaw mga kapatid, bagamat popular, pero hindi po ito tamang interpretation. Dahil tignan niyo po yung sinabi dito sa talatang 15. Himayin po natin maigi. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam ko hindi kayo malamig o mainit. Gusto ko sanang malamig kayo o mainit. So kung iisipin ho natin that ang ibig sabihin po ng malamig ay negatibo at ang mainit ay positive, well, nagkakamali tayo dahil ang sabi po ni Kristo, gusto ko sana malamig kayo o mainit. Now, kung sasabihin po natin, ang ibig sabihin po ng malamig po dito ay tumutukoy po sa malamig na espiritual na kalagayan, then ang ibig sabihin po dito is that gusto ni Kristo, malamig ka sa pananampalataya. Pero hindi yun ang ibig niya ho sabihin. Dahil sa panahon po ni Pablo and the first century, ang Laodicea mga kapatid ay isang lugar na bagamat sila po ay kilalang kilala, mali pa spelling. Bagamat sila po ay kilalang kilala, may problema po sa kanilang lugar. Meron po silang problema patungkol po sa tubig. May problema sila pagdating sa tubig. At anong ibig sabihin po nun? Karamihan po na kanilang mga neighboring cities and towns, may sarili po silang water supply. May sarili po silang mga water springs. Halimbawa, ang kapitbahay po ng Laodicea ay ang Hierapolis. At ang Hierapolis, may sarili po silang water duct, may sarili po silang water supply, pero ang dumalabas po na tubig sa Hierapolis is hot water. Ngayon, may kapitbahay din po ang Laodicea sa lugar po nito na kung tawagin, Colossae. Ang Colossae, wala po silang mainit na tubig, kundi malamig ang kanilang tubig. So ngayon, we could say they had cold water. Ngayon, bakit kaya sinabi ng ating Panginoon, mas gugustuhin ko, mas nanaisin ko, I wish, yun ang literal I wish, I desire that you are hot or cold. Dahil sa panahon po ng unang taon, ang mainit na tubig ay mapapakinabangan. Dahil ang mainit na tubig nung unang taon ay ginagamit po for medicinal purposes. Pampagaling sa katawan. Ginagamit din po ito sa paliligo. Kaya mapapakinabangan po ang mainit na tubig. Pero pagdating po sa malamig na tubig, mapapakinabangan din ho ito. Ginagamit po ang malamig na tubig for refreshment, for drinking. Ngayon, in light of the historical context, malinaw kung bakit po sinabi ng ating Panginoon, mas nanaisin ko mainit kayo o malamig kesa na kayo'y maging maligamgam. Now, bakit po niya binanggit maligamgam or lukewarm? Dahil ang Laodicea, wala po silang natural supply of water. So ngayon, para magkaroon po sila ng tubig or water supply, huhugot po sila sa Hierapolis at huhugot din po sila sa Colossae. Pero bago po dumating yung tubig sa kanila from Hierapolis, maligamgam na. At yung malamig na tubig mula from Colossae, bago makarating sa Laodicea, maligamgam na rin. And lukewarm water ay hindi mapapakinabangan. Hindi siya magagamit sa paliligo because it's no longer beneficial. At hindi na rin siya masarap na inumin dahil maligamgam na. So ngayon, kung ang lukewarm water ay hindi na mapapakinabangan, then it becomes useless. Hindi na magagamit. Walang kwenta. Wala nang saysay ang ganitong klaseng tubig. So sa madaling salita, hot water, beneficial. Cold water, beneficial. Pero dahil hindi kayo mainit, hindi rin kayo malamig,
but you are lukewarm, hindi kayo kagamit-gamit sa aking kaharian. Hindi ko kayo mapapakinabangan. You are useless. Now, yung gaytong klaseng pananalita ng ating Panginoon ay walang pinagkaiba po sa kanyang itinuro sa kanyang mga alagad sa Mateo 5. You are the salt of the earth. Pero kapag ang asin ay hindi na nagagamit, tinatapakan na lang ito ng mga tao dahil hindi na ito mapapakinabangan pa. Ganoon din ang Laodicea. Hindi sila mainit, hindi sila malamig. Maligamgam ho sila. Pero ang tanong ho dito, bakit po sila naging maligamgam sa harapan po ng Panginoon? Bakit po sinabi ni Kristo na hindi sila mapapakinabangan? Ano po ba ang nakita ni Kristo sa iglesyang ito kung bakit itinuring sila hindi kagamit-gamit sa kanyang harapan? Pagpatuloy po natin ang basa sa talatang 17. Sabi po dito, sinasabi ninyo na mayaman kayo, sagana sa lahat ng bagay, at wala ng pangangailangan. Ngunit hindi nyo alam na kaawa-awa kayo dahil mahirap kayo sa pananampalataya, bulag sa katotohanan, at hubad sa paningin ng Diyos. So, ang ibig sabihin pala ng lukewarm Christian is that meron po silang mga ilang katangian na hindi nagugustuhan ng Diyos. Una, kaawa-awa kayo dahil tinatanggap ninyo sa iyong mga sarili na mayaman kayo at wala na kayong kailangan pa sa Diyos. Yun ang nabanggit sa talatang 17. Sinasabi ninyo na mayaman kayo, sagana sa lahat ng bagay, at wala ng pangangailangan. So ang kasalanan pala ng Laodicea, mga kapatid, was not false doctrine na nanggaling po sa mga Nicolaitans. It wasn't compromise kay Jezebel, kundi ang kasalanan po ng Laodicea was self-dependence. Self-dependence. Dumidepende po sila sa kanilang mga sarili. Or in other words, self-sufficiency. Hindi ho sila umaasa sa Diyos, hindi ho sila umaasa kahit kanino. Sila po ay self-sufficient or masasabi po natin, independent. Dahil marami naman tayo pera, hindi ko na kailangan ang pagpapala sa Diyos, hindi ko na kailangan ang gabay ng Diyos, sapat na sa akin ang mga bagay dito sa mundo, hindi na namin kailangan ang ulo ng iglesia. Yan ang sakit ng Laodicea. Dahil po sa sobrang kayamanan o sobrang yaman ho nila, kinalimutan po nila ang Panginoon. Eh di ba nabanggit po kanina, that nung nagkaroon po ng lindo sa Laodicea, nung taon po ng 60 AD, nais po ng Roman government na tulungan ng mga ito upang maayos ang kanilang lugar. Pero dahil po, ayaw nila magpatulong, dahil mayaman nga sila, hindi na namin kailangan ang pera ng gobyerno, hindi na namin kailangan ang tulong ng ninuman lugar, kundi kaya na namin ito. Now, sa isang banda, hindi naman po kasalanan to be independent in the sense na hindi ka hihingi ng tulong. Pero nagiging kasalanan kapag hindi ka na dumidepende sa Diyos. Yun ang naging problema ng Laodicea. Hindi kasalanan na humingi po sila ng tulong sa Roman government at hindi rin po kasalanan na tanggihan po nila ang tulong ng Roman government. Pero ang kasalanan is that sa sobrang yaman na po nila, hindi ko na kailangan ang Diyos. Kaya sinabi ni Kristo, you are lukewarm, maligamgam kayo. Hindi ko kayo mapapakinabangan dahil hindi niyo ako kailangan. Hindi kayo dumidepende sa akin. Masyado na kayong mayaman. So hindi ko kayo mapapakinabangan sa aking kaharian. Yan ang sakit ng Laodicea. Pero bukod pa ho dito,
Yung babala ng ating Panginoon ay nakakaiba. May sinabi po ang ating Panginoon dito sa talatang 14. Sabi po niya, or rather sa talatang 15, ngunit dahil maligamgam kayo, isusuka ko kayo. I will spit you out. Now here's the question. Sa lahat ng pwedeng gamitin na salita at babala ng ating Panginoon, lalo na sa 7 iglesia, pagdating sa iglesia po ng Efeso, ang kanyang babala ay, tatanggalin ko kayo sa iyong pwesto. Ang kanyang babala naman sa Thyatira, yung mga ayaw magsisi dyan, papatayin ko kayo. Pero ang babala po niya sa Laodicea, iluluwa ko kayo. Isusuka ko kayo. Now, yung ibig sabihin po ng spit, hindi po ito yung spit na iniisip po natin na dinudura. Hindi yon. Yung literal na salin po dito is talagang sa sobrang dirin-diri ang ating Panginoon. He's so disgusted sa kanyang nakikita, he wants to vomit them out. Yun ang literal. He wants to vomit them. Pero ang katanungan po dito, why did he use the word vomit or spit as his warning? Dahil meron po ito kinalaman sa lumang tipan. Basahin po natin ang aklat ng Leviticus chapter 18. Dito ho tayo sa Leviticus. Leviticus 18, at simulan po natin ang basa dito po sa talatang 24 hanggang 25. Leviticus 18, talatang 24 hanggang 25. Tignan niyo po ang sinasabi. Huwag ninyong dumihan ang iyong sarili sa pamagitan ng paggawa ng gaytong mga gawain dahil ito ang nagparumi sa mga taong pinaalis ko sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Verse 25. At kahit ang lupain ay nadungisan dahil sa ginawa nilang iyon, pinadalhan ko ng mga salot ang lupaing iyon para sila'y magsialis doon. Now, yung ginamit po na Tagalog word dito sa ASND is the word magsialis. Pero sa ibang salin ng mas malalim na Tagalog, ito ang kanilang sinabi. At naduminhan ang lupain, kayo't aking dinadalaw ang kasamaang diyan, at ang lupain din ang nagluluwa sa mga naninirahan diyan. Sa English, napakalinaw. Even the land was defiled, so I punished it for its sin, and the land vomited out its inhabitants. Buot pa ho dito, Leviticus chapter 20, talatang 22. Leviticus chapter 20, verses 22. Tignan niyo po ang nakalagay sa talatang 22 ng Leviticus kapitulo 20. Sundin ninyo ang lahat ng tuntunin at utos upang hindi kayo paalisin sa lupaing pagdadalhan ko sa inyo para roon kayo manirahan. Now again, yung salitang paalisin na binanggit po dito, ayon po sa ibang wika o ayon po sa ibang salin, ingatan nga ninyo ang lahat ng aking mga palatuntunan at ang lahat ng aking mga kahatulan at ang iyong isasagawa upang huwag kayong iluwa ng lupain ng aking pinagdadalhan sa inyo na iyong tatahanan. Ngayon, in English, verse 22, keep all my decrees and laws and follow them, so that the land where I am bringing you to live may not vomit you out. So, kung titignan po natin ang konteksto po ng Leviticus 18 and Leviticus 20, ang aklat po ng Leviticus ay may ganitong klaseng tema. Paano maninirahan ang isang banal na Diyos sa presensya ng mga taong makasalanan?
Ang solusyon, mamuhay sila sa kabanalan at mag-alay ng tamang alay. Pero kung sila'y hindi mag-aalay ng tama at hindi mamumuhay sa kabanalan, ang sabi ng Biblia, papatayin sila ng Diyos o iluluwa sila ng Diyos sa lupain na kanyang ipinangako. Ngayon, kung diyan humuhugot ang ating Panginoon, I will spit you out of my mouth, what He is saying to the church is this: kung yung buong iglesyang ito ay hindi magsisisi, kagaya ng ginawa ko nung panahon ng Leviticus, yan din ang mangyayari sa inyo kung hindi kayo magsisisi. So sa madaling salita, ang taong nagtitiwala sa ibang bagay kaysa kay Kristo, ang isang miyembro na hindi napapakinabangan sa church, o isang miyembro na hindi nagpapagamit sa Diyos, ay kanyang iluluwa kapag siya'y hindi nagbago. Kasi kung hindi mainit ang Laodicea, hindi rin sila malamig, paano sila gagamitin ng Diyos? At kung hindi tayo mapapakinabangan ng Diyos, ano pa ang ating saysay sa kanyang ministeryo? Yan ang sinasabi ni Kristo sa Laodicea. Hindi kayo magamit-gamit dahil nagtitiwala kayo sa ibang bagay. You are trusting in riches. So ngayon, here's another thing that should be asked. Binanggit po kanina ng ating Panginoon that sinabi po ng Laodicea sa kanilang mga sarili, I am rich and become wealthy. Minsan, may mga panahon mga kapatid na tayo po ay nakapag-iisip, siguro kung ako'y pagpapalain ng Diyos ng 1,000,000 o 2,000,000 na Canadian dollars, gagamitin ko yon sa kanyang kapurihan. Pero one of the reasons why maaari hindi binibigay ng Panginoon sa atin yun dahil kagaya po ng Laodicea, kakalimutin po natin siya. Ngayon, kung sasabihin natin, basta ako, hindi ako ganon, then that goes to show, mga kapatid, puno ang ating puso ng kayabangan. Dahil hindi natin alam kung ano po ang pwede nating gawin kapag tayo ho ay hindi nagbabantay. Kaya nga po, ang panalangin po ni Agur sa Kawikaan 30, sabi niya, Panginoon, bigay mo na lang sa akin ang nararapat. Huwag niyo po pagpalain masyado, baka kalimutan kita. At wag mo rin ako pahirapin, baka ako po ay tumiwalag at pagsisihan pa kita. Ibigay mo na lang sa akin ang sapat. Ngayon, ang Laodicea, sagana sila. Pero ang Laodicea, mga kapatid, ay hindi lang po sila yung may ganyang klaseng lengguwahe. Halos lahat ng makikita natin sa Biblia na nakapagsalita ng gaytong klaseng pananalita ay ipinisinta po ng Panginoon bilang mga mayayabang. Halimbawa, kung titignan po natin dito, sa aklat po ng Kapitulo 18 ng Revelation. Revelation chapter 18, verse 7. Revelation 18, verse 7. Ito ang kahinaan ng sanlibutan. Revelation 18, verse 7. Revelation 18 verse 7. Kung paanong nagpataas siya at namuhay sa karangyaan at kalayawan, gantihan ninyo siya ng katumbas na kahirapan at kalungkutan, sapagkat inakala niyang reyna siya at hindi makaranas ng kalungkutan tulad ng mga biyuda. So nagbayabang po ang sanlibutan. Mayaman kami, reyna kami, mataas ang aming estado at kalagayan. Hindi kami makaranas ng anumang klaseng kahirapan. So ang Laodicea at ang mundo, iisa lang ang kanilang tunog. Pagdating po sa aklat ng Hosea chapter 12, dito po tayo sa Hosea. The book of Hosea, chapter 12. At simulan po natin dito, mga kapatid, sa talatang 9. O actually, verse 8, para mas malinaw.
Hosea chapter 12, verse 8. Tignan niyo ho, ang sigaw ng Ephraim. Nagyayabang pa kayo mga taga-Israel at sinasabing, nakapag-ipon kami ng kayamanan at napakayaman na namin ngayon. Walang makapagsasabing, yumaman kami sa masamang paraan dahil kasalanan ang gawing iyon. So sino ho nagsasalita dito? Yung mga Israelita na tumalikod sa Diyos. Sabi nila, kami ay mayaman. Hindi na namin kailangan ng anumang bagay. Mayaman na kami. Our resources are full. We are self-sufficient. We are independent. Pero pagpasok po sa bagong tipan, hindi lang po natapos sa Laodicea ang ganyang klaseng kayabangan. Basahin po natin ang unang Korinto, Kapitulo 4. Unang Korinto, Kapitulo 4. Kahit ang mga taga-Korinto, nagmayabang din sa kanilang mga kaloob at pagpapala. Unang Korinto 4, talatang 7. Unang Korinto 4, talatang 7 hanggang 8. Tignan niyo ho. Bakit sinasabi ninyong nakahigit kayo sa iba? Ano ba ang meron kayo na hindi nagmula sa Diyos? Kung ang lahat ng nasa inyo'y nagmula sa Diyos, bakit nagmamalaki kayo na parang galing mismo sa inyo ang mga ito? Inaakala ninyo na nasa inyo na ang lahat ng iyong kailangan, na mayayaman na kayo at naghahari na sa kaharian ng Diyos nang wala kami. Sana nga'y naghahari na kayo nang makapaghari naman kami kasama ninyo. Alam niyo po, ang unang Korinto 4 ay isang maganda paalala ho sa atin mga kapatid. Ang bawat kaloob, ang bawat gawa, ang lahat ng ating po natatanggap na pinansyal na pagpapala o yung mga pag-aari ho natin is not really ours. Nagmula ang lahat ng ito sa Diyos. At kapag dumating po ang oras o araw o panahon na inangkin po natin ang lahat ng mga bagay na yan na tayo po ang rason kung bakit tayo ay nagkaroon ng ganyan o bakit po naayos po ang isang bagay o naayos po ang isang gusot pero hindi natin ibinalik ang kapurihan sa Diyos. Wala tayong pinagkaiba sa Laodicea, wala tayong pinagkaiba sa mga taga-Korinto, wala tayong pinagkaiba sa Ephraim. Nagmamayabang na hindi binabalik ang kapurihan sa Diyos. At yan po ang madalas ko naririnig sa mga ibang tao outside of the church. Dahil sa akin, naayos yan. Dahil sa akin, hindi nawasak ang kanilang pamilya. Dahil sa akin, nadala ko yan sa church. Dahil sa akin, dahil sa akin. Instead na ibalik at itoon ang kapurihan kay Kristo, binibida nila ang kanilang mga sarili. At yan po ay hindi karapat-dapat mga kapatid na lumabas sa ating mga bibig. Dahil ang ganyang klaseng panalita ay hindi makalangit. Makamundo ho yung ganon. At yan ang wika ni Satanas. Ganyan na ganyan si Satanas. Nais niyang ipagmalaki na siya lagi ang bida. Pero kagaya nga na sinabi ng ating Panginoon, ito ang sinasabi ninyo sa iyong mga sarili. Pero at the end of the day, mga kapatid, hindi importante kung ano yung tingin ng tao sa atin. Hindi importante kung ano yung tingin mo sa iyong sarili. Ang importante kung ano yung nakikita ni Kristo. Amen. So ngayon, ang tanong, ano yung nakikita ni Kristo sa kanila na hindi nila nakikita? Well, unang-una, sabi po nila, mayaman kami at sagana. Pero ano po yung nakikita ni Kristo sa kanila na hindi nila nakikita? Balikan po natin, talatang 17. May 4 na bagay na nakita ang ating Panginoon sa kanila. 4 na bagay. Sabi po sa talatang 17, sinasabi ninyo na mayaman kayo, sagana sa lahat ng bagay at wala ng pangangailangan. Ngunit hindi nyo alam na, number 1, kaawa-awa kayo dahil mahirap kayo sa pananampalataya, bulag sa katotohanan, at hubad sa paningin ng Diyos. Now,
Do you see anything familiar here, mga kapatid? Ang Smyrna, mahirap pagdating sa pinansyal, pero mayaman sa harapan ng Diyos. Laodicea, mayaman sa pinansyal, mahirap sa pananampalataya. Ang Smyrna, inuusig. Laodicea, walang nabanggit. Pero sa kabila po ng pag-uusig na nararanasan po ng Smyrna, kilala po sila ng Diyos at sila'y napatunayan mga tapat. Laodicea, mayaman nga, walang nabanggit na sila'y inuusig, pero mahirap po sila sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, ang magandang encouragement po dito is, hindi man po tayo mayaman, kasing yaman po ng mga ibang tao sa mundo. Pero kung sumasa atin po si Jesus, ikaw ang pinakamayaman dito sa mundo. Dahil sumasa atin ang Panginoon. Meron po tayong isang bagay na kahit mamatay ho tayo, makakasama ho natin. Pero ang kayamanan, kahit isang 5, hindi natin madadala sa hukay. Yan ang sinasabi po ng ating Panginoon dito. You are miserable, you are poor, you are blind, you are naked. Now, kapag sinabi po kaawa-awa kayo, at kapag sinabi po mahirap kayo sa pananampalataya, another way of understanding mahirap sa pananampalataya is that hindi silang titiwala kay Jesus. So ang taong hindi nagtitiwala kay Jesus, sa paningin ng Diyos, yun ang mahirap. Mahirap sila. Dahil nagtitiwala sila sa isang bagay na lilipas din balang araw. It's temporal. Ngayon, nabanggit din po dito, bulag kayo sa katotohanan. Bakit po nabanggit po ni Jesus na bulag po sila sa katotohanan? Dahil sa kanilang paningin, maayos sila, mabuti sila, mayaman sila, malakas sila. Pero ang katotohanan, hindi sila malakas, hindi sila marunong, hindi sila mayaman, bulag sila. Kagaya po nito mga kapatid, kung tayo po ay nakalimot sa pananalangin, sa pag-aaral po ng Biblia, kung tayo po ay hindi nagpapagamit sa Diyos o nagpapagamit sa mga kapatiran upang sila po ay mapabuti, and then sasabihin natin, ako ay nasa magandang kalagayan, kagaya po ng Laodicea, bulag na rin tayo. Hindi natin pwede sabihin, mainit ako sa Panginoon, pero hindi nagpapagamit sa Diyos. Hindi rin natin pwede sabihin, ayos lang ang aking kalagayan, pero tinatamad ka na kausapin ng Diyos. Tinatamad ka na suriin ang kanyang mga salita. Kaya kapag tayo ay kinakamusta ng mga ibang kapatiran, brother, sister, musta ka na? Ayos lang. Paano ka naging maayos? Wala ka sa mga gawain. Bagamat may oras ka. Tinatamad ka sa pananalangin. Tinatamad ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung mga ibang kapatiran, ayaw mo kamustahin, palakasin, tapos sasabihin mo, ayos ka lang. Yung ganyang klaseng mentalidad, sabi po ni Kristo, bulag sa katotohanan. Yan yung binabanggit po sa Aklat ng Kawikaan. Sa paningin ng tao, parang tama ang kanyang ginagawa. Pero yung ruta na kanyang that he's walking in is destruction. So ngayon mga kapatid, kung ganyan ang kalagayan po ng Laodicea, then ang katanungan po dito is, Brother Josh, paano ko malalaman na ako ay nasa tamang kalagayan? Kailangan po natin ang salamin ng salita ng Diyos. Kapag wala sa atin po ang salamin ng salita ng Diyos, hindi natin nakikita kung sino ho tayo. At hindi rin po pwede mga kapatid na tayo po ay dumidepende lamang sa ating experience bilang Kristiyano. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Di ba sabi po ng psalmist sa Salmo 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light
unto my path. Pero kapag wala po yung salamin ng salita ng Diyos, kapag wala yung liwanag ng salita po ng Diyos, hindi natin nakikita ang ating tunay na estado. Kung may galit tayo sa puso, marumi ang ating pag-iisip, masama ang lumalabas sa ating mga bibig, hindi natin pwede sabihin, ayos lang ako, hindi ako nang lalamig. Hindi, mga kapatid. Ang tawag ho doon, lack of discernment. At ang lack of discernment ay nagmumula sa kalagayan ng pagiging bulag. Dahil hindi natin nakikita ang ating tunay na kalagayan. Ngayon, sabi po dito sa talatang 18, pagkatapos po ihayag ni Kristo ang kanyang kalagayan, ito ang kanyang banal na payo. Kaya pinapayuhan ko kayong bumili sa akin ng ginto na dinalisay sa apoy upang maging totoong mayaman kayo. Bumili rin kayo sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya ninyong kahubaran at pati na rin ang gamot sa mata upang makita ninyo ang katotohanan. So ngayon, sa lahat ng pwede po ipayo ng ating Panginoon, bakit po niya sinabi, pinapayuhan ko kayo na ito ang bili ninyo? Bakit po niya ginamit po yung salitang bili? Bumili kayo ng ganito. Is because ang sentro ng kanilang pundasyon ay ang kanilang sariling kayamanan. So sa madaling salita, Laodicea, total, pinagmamalaki ninyo na mayaman kayo, tignan ko kung makakabili kayo ng mga gitong bagay. So ano po yung mga bagay na tinutukoy po niya? Unang-una, ginto na dinaan po saan? Sa apoy. Pangalawa, damit upang matakpan ang kanilang kahubaran o kahihiyan. And lastly, sabi po dito, ay salve or anointment sa kanilang mga mata. Di ba nabanggit po natin kanina that ang Laodicea ay kilalang kilala for their medical schools and ophthalmology. They were very known for their eye treatment. So ngayon, ang sinasabi po ng ating Panginoon is, sige nga, bumili kayo ng ginto na dinaan sa apoy. Ano po ba ang nilalarawan ng ginto na dinaan sa apoy? Malinis na pananampalataya. Malinis na pananampalataya. At ito ay mababasa sa 1 Pedro 1, talatang 7. Kapag ang ating pananampalataya ay dinaan sa apoy, at ito po ay lumabas bilang ginto, ang ibig sabihin po nun, totoo ang ating pananampalataya. So in other words, ang tanong ho sa atin ng Panginoon, kagaya po ng tinanong po niya sa Laodicea, mabibili mo ba ang malinis na pananampalataya? The answer is no. Ang malinis na pananampalataya ay makukuha lamang kung tayo po ay dumedepende kay Kristo. Yun ang hindi mabili ng Laodicea. Pangalawa, subukan ninyo bumili sa akin ng damit upang matakpan ang iyong kahihiyan. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, is righteousness. Ang tanong, mabibili po ba ang pagiging matuwid? The answer is no. Now, may mga pelikula na napanood ko po noon several years ago. I don't know if you've watched this, pero karamihan po sa inyo siguro nakapanood po nito. Yung movie na kung tawagin The Godfather 3. Kapag pinanood niyo po ang Godfather 3, and I'm not advising you to watch it, kinakwento ko lang po what I watched several years ago. Ang ginawa po ng mga mafia, binayaran po nila ang Pope ng ilang milyon para lang matakpan ang kanilang kasamaan. Dito, mga kapatid, walang anumang klaseng kayamanan ang meron sa Laodicea na matatakpan ang kanilang kahihiyan. Because it is not by wealth matatakpan ang ating kahihiyan, but by faith. By faith in the Lord Jesus Christ. So sa madaling salita, meron ba kayong kayamanan upang matakpan ang iyong kahihiyan? And I salve, ang nilalarawan po nito, mga kapatid, is spiritual discernment
and illumination. Yan ang nilalarawan po ng I self. Now, kung sa panahon po ng Laodicea, meron po sila mga ointment na nilalagay po sa mata para gumaling. Dahil hindi po nila makita ang kanilang tunay na pagkatao, dahil bulag na ho sila eh. Walang anumang ointment mula sa Laodicea ang makatulong sa kanila para makakita ng maayos. Yung spiritual illumination, mga kapatid, ay matatagpuan lamang sa tulong ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang siyang nagpapakita at nagtuturo sa atin kung ano ang ating kulang. At kapag wala po ang banal na Espiritu, hindi natin makikita, mga kapatid, kung ano po ang diferensya, kung ano po yung gusot, kung ano po yung mali sa ating buhay. Kaya nga yan ang rason kung bakit po sinabi ng Panginoon, mahirap kayo, kaawa-awa kayo, hindi ko kayo mapapakinabangan. Paano ko mapapakinabangan ng isang taong bulag? Mayabang na nagtitiwala sa kanyang kayamanan. Masyado mapagmataas. Hindi niya na ako kailangan. Hindi sila magagamit ng Diyos. So, totoo yung sinabi ng Biblia, ang lahat na nagmamataas ay ibabaksak ng Diyos. So, ang itsura pala ng isang mapapakinabangan na Kristiyano ay yung Kristiyano na lagi nagpapakumbaba sa Diyos. Panginoon, ito ang aking kahinaan, ito ang aking pagkakamali, ito ang aking kasalanan. Kailangan kita. Dumidepende po ako sa inyo. Hindi ko kaya ito, Panginoon, tulungan niyo ho ako. Lagi siya umaasa sa Diyos. Dahil alam niya, wala na siyang ibang matatakbuhan kundi lamang ang Panginoon. Kaya tignan niyo po yung sinabi dito sa talatang 19. Ang lahat ng minamahal ko ay tinutuwid ko at dinidisiplina. Kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. So mga kapatid, tignan niyo ho ito ha. Sa kabila po ng kanilang kabulagan, sa kabila po ng kanilang kahihiyan, sa kabila po ng lahat ng nagawa po nila kasalanan at pagmamayabang, ang sabi pa rin po ng Panginoon sa kanila, kaya ako kayo itinutuwid dahil mahal ko kayo. Napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid. Kung bibilangin ng Diyos ang lahat na nagawa kong kasalanan, nagawa mong kasalanan, sino makakatayo sa kanyang presensya? Pero dahil po nasa ilalim tayo ng bagong kasunduan, ang humaharap ho sa atin ay si Jesus. Kaya kapag tinitignan po tayo ng Ama, ang nakikita niyo ho sa atin ay walang kapintasan. Bakit ho? Dahil na kay Kristo tayo eh. Ngayon, itong sinasabi po ng ating Panginoon, ang lahat ng aking itinutuwid, dinidisiplina ay aking mahal, ay nagmula po sa Proverbs, chapter 3, verse 12. Diyan po humugot ang ating Panginoon Jesus. Diyan niya po kinuha ang tekstong yan. So, sa madaling salita, may mga ibang Kristiyano na naniniwala na ang Laodicea ay hindi ligtas. Hindi sila talaga mga born again. Pero dahil sinabi nga po ng ating Panginoon, unang-una, sila ay iglesia, kinilala ng Panginoon na sila ay iglesia. Pangalawa, tinutuwid ko ang aking mga minamahal. Mahal sila ng Diyos. Ngayon, kung hindi sila mga anak ng Diyos, wala nang ganyan-ganyan. Ihahagis na ho sila sa impyerno. Pero the fact that mahal na mahal po sila ng Panginoon goes to show us that kahit ganyan kalubha ang kanilang mga kasalanan, minahal pa rin sila ng Diyos. Di ba dumarating sa atin kapag binabasa natin yung ganitong klaseng simbahan, parang hindi yata ligtas to ah. Kung talagang ligtas sa mga ito, bakit nila nagawa yun? And the truth of the matter is, mga kapatid, kapag hindi ho tayo consistent sa ating paningin kay Jesus, babaksak at babaksak din tayo.
Name me a church in the New Testament na hindi nagkasala. Galatia, 1 at 2 Korinto, Efeso, Filipos, lahat ay nagkasala. And the reason why nagkakasala ho tayo is because habang nandito pa ho tayo sa mundo at hindi pa napapalitan ang ating nature to perfection, there will be times na babagsak ho tayo. Pero sabi nga po ng ating Panginoon, ang lahat ng aking itinutuwid ay aking minamahal. So ngayon, dahil minamahal tayo ng Panginoon, tignan niyo po yung sinabi niya ho dito sa talatang 20. Narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo-salo kami sa pagkain. Now, another reason kung bakit may mga Kristiyano na hindi naniniwala na ang Laodicea ay talaga na born again is because nasaan po ang posisyon ni Kristo? Nasa loob o nasa labas? Nasa labas. Bukod pa ho dito, sabi ng Biblia, siya'y kumakatok. Pero ang tanong, kung talaga mga Kristiyano ang mga taga-Laodicea, dapat unang-una, hindi siya nasa labas. At pangalawa, bakit kailangan pa ni Jesus na kumatok if He's the head of the church? Now, there are several reasons for this. Una, ang nilalarawan po ng kumakatok is that pinagpalit po nila ang Panginoon sa ibang bagay kagaya po ng kayamanan. Na sa madaling salita, ito ang ilalagay ko sa aking puso. Ang maghahari sa akin ngayon ay pera, kayamanan. Panginoon, umalis ka. Hindi ka pwede dito sa trono ng aking puso. Umalis ka. So ngayon, instead of umupo si Kristo sa trono ng kanilang puso, kumakatok pa siya. Nakakalungkot. Pero, hindi pa ho natapos diyan. Ang wika o salita na kumakatok, meron ito pinaghugutan sa lumang tipan. Basahin po natin dito sa Song of Solomon. Mga awit, Song of Solomon, chapter 5. Song of Solomon, chapter 5. So pagkatapos po ng Ecclesiastes, Song of Songs na. Chapter 5, verse 1. Now, ang aklat na mga awit or Song of Solomon or Song of Songs ay patungkol po sa pagmamahal na mag-asawa. Tignan niyo po yung nakalagay dito sa chapter 5, verse 1 and 2. Nasa hardin ako ngayon, aking irog na magiging kabiyak ko. Nanguha ako ng mira at mga pabango. Kinain ko ang aking pulot at ininom ko ang aking alak at gatas. Mga babae ng Jerusalem, kayong mga nagmamahalan, kumain kayo't uminom. Habang ako'y natutulog na naginip ako, narinig kong kumakatok ang mahal ko. Ang sabi niya, papasukin mo ako, irog ko. Basang-basa na ng hamog ang ulo ko. Now, ang kumakatok most likely alludes to Song of Songs 5 verse 2. At ang konteksto po ng Song of Songs is, ito po ay patungkol sa mag-asawa na ang kanilang pagmamahal ay napakalinis, napakabanal. So ngayon, umalis po yung lalaki at natira po yung babae sa kanyang kama. And kumakatok ang kanyang asawa at ninanais po ng kanyang asawang lalaki, papasukin mo ako. Ngayon, kung ito ang pinaghugutan ng ating Panginoon, what He is saying here is, ako ang asawa mo. Hindi yung kayamanan ninyo, ako ang asawa ninyo. Papasukin mo ako. At kung papasukin mo ako sa iyong puso, or we could say, kung i-restore natin ang ating pagsasama, magiging maayos ang ating marriage. Pero ang nangyari,
pinalabas nila ang kanilang asawa, which was Christ, from their hearts. So, pwede po ba mangyari sa atin yan, mga kapatid? Absolutely. Kapag ang ating Panginoon ay pinagsawaan po natin, and that happens, kapag tayo ay nagsasawa sa Panginoon, ano po yung mapapansin natin? Ang oras at pansin ay maibabalin sa isang bagay. Wala na sa Kanya. And you will know, mga kapatid, na tayo po ay nagsasawa sa Diyos kapag yung dati nating pagmamahal sa Kanya ay nababawasan na. Hindi na siya nabibigyan ng tamang pansin. Yan ang sinasabi ni Kristo, kumakatok ako. Now, sabi din ng Panginoon that kung papapasukin mo ako, magsasalo-salo tayo. Kakain tayo. Ano ho ang ibig sabihin po nun? Nung unang taon, ito ang paraan na maipapakita mo na meron kang great interest, respeto, pagmamahal at paggalang sa iyong bisita. Iimbitahin mo siya upang makisalo sa iyo. Upang kumain sa inyo. And we see this in the book of Acts and the book of Hebrews. Di ba ang sabi po ng mga ngaral sa Hebrews 13? Maging mabuti kayo sa lahat ng tao at kung may mga dayuhan papasukin ninyo sa iyong bahay, baka anghel ang pinapapasok ninyo. Or yung sinabi po na ating Panginoon sa Mateo Gs, kung papapasukin kayo sa kanilang tahanan, manatili ang kapayapaan ng Diyos doon. Well, that refers to fellowship. So Jesus is saying, wala kayong fellowship sa akin. Wala na tayong relasyon. Pinagpalit mo ako sa kayamanan, kumakatok ako sa labas ng pintuan ninyo, pero ayaw mo akong papasukin. Ang nilalarawan po ng gaytong klaseng imagery is a call to repentance. Yun ang ibig sabihin po nun. Hindi literal na kumakatok ang Panginoon, kundi ang nilalarawan ng pagkatok ng Panginoon sa pintuan, sigurado na ating mga puso is, gising! Gising! Magsisi kayo! Gising dahil bulag kayo, hindi nyo nakikita ang kalagayan ninyo. Yan ang Laodicea. So ngayon, kung sila po ay magbabago, tignan nyo po yung binanggit po dito sa Juan 14, talatang 23. Kung sila'y magbabago, ito ang pangako ng Panginoon sa Juan 14, talatang 23. Sabi po ng Biblia sa Juan 14:23, sumagot si Jesus, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng aking Ama at mananahan kami sa Kanya. Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love him, or love them, and we will come to them and make our home with them. In other words, a peaceful relationship, an intimate fellowship with the Son and the Father. So yung palang ibig sabihin nun, mga kapatid. Kapag pala meron ho tayo ibang kayamanan kesa po sa Panginoon, instead of yung kayamanan po na yun kumakatok, si Kristo tuloy ang kumakatok. Kailangan hindi mangyari sa atin yun. At kung yun man po ay nangyayari sa atin, sabi nga po ng Biblia, mahal tayo ng Diyos. Kailangan natin magsisi. So ngayon, tignan niyo po yung sinabi dito sa talatang 21 ng Revelation 3. At dito na ho tayo magtatapos. Verse 21. Ang magtatagumpay ay pauupuin ko sa tabi ng aking trono. Tulad ko na nagtatagumpay at naupo sa tabi ng trono ng aking Ama. Now, anong ibig sabihin po nun? Alam natin na si Kristo po ang hari ng mga hari at siya lang po ang nararapat umupo sa trono.
Pero anong ibig sabihin na ang mga magtatagumpay at mananatiling tapat kay Kristo ay pauupuin sa trono? Ang ibig sabihin po ba niyan gagawin po sila Diyos? Sasambahin sila? Matter of fact, pagdating po sa Gospels, madalas po binabanggit that ang maging gantimpala po ng mga alagad ni Kristo ay pauupuin sila. Halimbawa, kung babasahin po natin on chapter 20 ng Revelation, and then we will look into the Gospels after. Chapter 20, verse 4. Revelation chapter 20, verse 4. Tignan niyo po ang nakalagay. Pagkatapos, may nakita akong mga trono, at ang mga nakupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa imahe nito at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o kanang kamay nila. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Now, ayon po sa pangitaing ito, sila po ay may otoridad humatol, pero ang larawan po ng kanilang otoridad ay nakaupo sila sa trono. Ngayon, pagpasok po natin sa mga Gospels, dito po tayo sa Mateo 19. Mateo 19, at dito po tayo mga kapatid sa talatang 27. Mateo 19, 27. Tignan niyo po ang sinasabi. Mateo 19, 27. Nagsalita si Pedro, "Paano naman po kami? Iniwan namin ang lahat para sumunod sa inyo. Ano po ang mapapala namin?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, darating ang araw na babaguhin ng Diyos sa mundo, at ako na anak ng tao ay uupo sa aking trono, at kayong mga tagasunod ko ay uupo rin sa 12 trono upang husgahan ang 12 lahi ng Israel." So si Kristo mismo ang nagsabi sa kanyang mga alagad, dahil iniwan ninyo ang lahat ng bagay para sa akin, pauupuin ko kayo sa mga trono upang manghusga. Now, ipapaliwanag ko mamaya kung anong ibig sabihin ng panghuhusga. Lastly, Lucas 22. Lucas 22, talatang 30. Luke chapter 22. Talatang 30. Verse 30. Lucas 22, talatang 30. Tignan niyo po sinasabi. "Makakasalo ko kayo sa aking mesa sa aking kaharian, at uupo kayo sa mga trono upang mamahala sa 12 lahi ng Israel." Now, the question is, what does it mean that pauupuin tayo sa trono? Ang ibig sabihin po ng trono, at least yung significance po niya at symbolism, is authority. And to reign. Now, this means that ang lahat na magtatagumpay, which means mananatiling tapat sa tulong ng biyaya ng Diyos, ay bibigyan po ng Panginoon ng karapatan na sila po ay have authority, mag-reign, pero not independently. Okay? Tatandaan ho natin yon. Hindi tayo bibigyan po ng Diyos ng otoridad na independent kay Kristo. Dahil kung natatandaan po natin sa ating pag-aaral po in Revelation chapter 1, ginawa po tayo ni Kristo bilang mga hari at pari. So ngayon, ang ibig sabihin that pauupuin niya ho tayo sa trono is that dahil si Kristo ay naghahari at may otoridad,
at may kaugnayan ho tayo sa Kanya, kapag siya'y humatol, parang humatol na rin po tayo doon. Pero hindi tayo talaga ang hahatol. Dahil it's very clear, ang tunay at natatanging hukom ay ang Diyos, hindi tayo. Now, to judge is another way to say to have rule, to have authority, to reign. Pero never independently or separately from Christ. So sa madaling salita, kung tayo po ay kinakawawa dito sa mundo, pagdating po sa bagong langit at bagong lupa, hindi na ganun. Kasi maghahari ho tayo sa ilalim ng paghahari ni Jesus. Pero bago po tayo magtapos, kung ang nilalarawan ng pauupuin sa trono ay otoridad at paghahari, ano po kinalaman po niyan sa Genesis? Di ba si Adan ay binigyan ng otoridad na maghari at mamahala? Pero dahil nakasala ho siya, nawala po yun. Dumating ang huling Adan, nagtagumpay, at ngayon siya na po ay naghahari. Kaya tayo mga kapatid na inilipat sa ilalim po ng paghahari ni Kristo, hindi na po tayo alipin kagaya po ng mga nasa ilalim ni Adan. Mga alipin na po tayo ng hari, kaya kung siya'y naghahari, bahagi na rin po tayo doon. Yun ang mga pagpapalang espiritual na binabanggit po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 1. At dahil po, yan ang pangako ng Panginoon, sa katapusan, sa verse 22, sabi po ng ating Panginoon sa Revelation 3, kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. In other words, saan po natapos ang ating Panginoon? Ang bawat iglesia na kanyang kinausap, never po niya sinabi, dahil napakasama ninyo, wala na kayong pag-asa. Ang sabi niya, sa madaling salita, binibigyan ko kayo ng pagkakataon na magsisi. Laodicea, masama. Efeso, masama. Sardis, masama. Thyatira, masama. Dalawa lang ang matuwid. Pero sa kabila po ng ating kasamaan, mahal tayo ng Diyos. Kaya nitong gabi mga kapatid, ang nilalarawan po at ipinipresenta po sa atin ng Panginoon sa pamagitan po ng Laodicea ay isang simbahan na nagtitiwala po sa kanyang kayamanan. Hindi nagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala sila sa kanilang kalakasan, kayamanan, karunungan, kayabangan, lahat. Pero hindi sila nagtitiwala sa Diyos. Kaya mga kapatid, hingin po natin lalo sa Panginoon na huwag po tayo dumepende sa ating laman, kundi lagi ho tayo dumepende sa ating Panginoong Hesukristo. So that being said, nais ko po mabigyan po tayo ng pagkakataon to ask your questions related or unrelated sa ating mga napag-aralan. Meron po ba tayo mga kapatid, mga katanungan itong gabi? Angkop o hindi angkop sa ating mga tinalakay tonight? Any questions po? Okay. Well, Brother... Yes, Kuya. Sa verse 3:21, ang magtatagumpay ay mauupuin ko sa tabi ng aking trono. So, gusto ko lang tanungin. So, pag merong hindi magtatagumpay, ibig sabihin? Absolutely. Yung mga hindi magtatagumpay, Kuya, ay yung mga hindi tunay. Kasi ang basihan po na ating Panginoon, ang magpapatuloy sa aking mga salita, siya ang aking tunay na alagad. So, ang ibig sabihin po nagtatagumpay is nagpatuloy ho siya. So, sabagay, church setting, hindi lahat ng nagsisimba na pumapasok sa iglesia, tunay. Yes, we also saw that in Sardis. Nakita natin sa mga ibang simbahan, Kuya, that may mga ilan lang na dumalakad na matuwid. Pero ang majority of the church, dinungisan po nila ang kanilang mga damit. So, in one sense, hindi porket sumali po tayo sa church, we're covered. Tinitignan pa rin po ng Panginoon individually. So,
pwede ho tayo sumali sa mga sikat na Reformed churches, pwede tayo sumali sa Grace Community Church, pwede tayo sumali sa St. Andrews, kina Paul Washer. Pero hindi yung ministeryo ang magka-cover sa atin. It's Christ, and we need to have an individual relationship with Christ. Yeah. Okay? Thank you, Kuya, for your question. Anyone else? May katanungan po nitong gabi. Angkop o hindi angkop? Brother Ray. Pastor, yung kay Jesus, pagka yung mga nagawa niya bang miracles, kasi di ba fully God din siya, di ba? Tsaka full human. So yung mga miracles ba na nagawa niya, ano ba yun? Galing sa kanya. Pagiging Diyos niya ba yun? Or sa Spirit ng Holy Spirit? Yeah. Well, in one sense, when we look at yung mga demon-possessed, na bahagi na rin po yun sa miracles eh. In one sense, alam na mga demonyo kung sino si Kristo. Sabi, we know who you are. Thou art the Holy One of God. Pero when we're talking about yung supernatural work sa kanyang pagkakatawan tao, it's from the Holy Spirit, all of it. Lahat yun ay nagmula sa banal na Espiritu. So parang masasabi natin never po niyang ginamit yung pagiging Diyos niya. As far as I understand the Gospels, no. Kasi bahagi po yun, Brother Ray, sa kanyang pagpapakumbaba. Hindi niya ginamit yung mga bagay na pwede niya gamitin, kundi siya'y nagkatawang tao, and in His humiliation, kaya siya ginabayan ng banal na Espiritu to empower Him to do those works. Kaya nga ang sabi po ng Biblia, nung buwaba po ang banal na Espiritu na parang kalapate, John 3 says, He had the Spirit without measure. So kaya talaga that kapag siya'y nagpapagaling, epektibo. Kapag may sinabi siya, it happens. When He prays, it's effective kasi sumasa kanya ang banal na Espiritu. And the reason why Jesus needed the Holy Spirit, hindi dahil hindi niya kayang gawin, kundi as a man, He needs the power of the Holy Spirit. Pero bilang Diyos, no, nagagawa naman niya yun eh. Pero bahagi po yun sa kanyang pagpapakumbaba. Yeah. Okay. Kaya I think a good verse for that, para may supporting verse po doon, is Acts chapter 10. May binabanggit po sa Gawa Kapitulo 10. At sinasabi po dito sa talatang 35 hanggang 38. So sa Gawa 10:35 hanggang 38, sabi ho dito, kung ang tao ay may takot sa Diyos at tama ang kanyang ginagawa, kahit anong lahi niya ay tatanggapin siya ng Diyos. Narinig ninyo ang magandang balita na ipinahayag ng Diyos sa aming mga Israelita, na ang tao ay magkakaroon ng magandang relasyon sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo na siyang Panginoon ng lahat. Now look at this. Alam din ninyo ang mga nangyari sa buong Judea tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Nagsimula ito sa Galilea matapos mangaral ni Juan tungkol sa bautismo. Binigyan ng Diyos si Jesus ng banal na espiritu at kapangyarihan, at dahil kasama niya ang Diyos, pumunta siya sa iba't ibang lugar at gumawa ng kabutihan. Pinagaling niya ang lahat ng sinaniban at pinahirapan ng diablo. So notice, Brother Ray, binanggit dito, he had the Holy Spirit and power and went around doing good works and miracles. Yeah. Okay? Good question. Anyone else? May mga katanungan? Anyone else? Related or unrelated sa ating mga tinalakay po? Okay. Well, Brother June, may tanong kayo. Bakit tinawag ng propitiation in John 3:16? Sorry pa? Bakit tinawag ng propitiation? Propitiation? Ang John 3:16? Well, kung yung salitang propitiation lang ang i-emphasize po natin, that's in 1 John 2. Sabi ho doon, si Kristo po ang ating propitiation. Siya ang ating pagbabayad sala. Kaya po siya tinawag propitiation is another word for atonement. Siya ang ating atonement. And that means, dahil si Kristo po ang ating pagbabayad sala, ang galit ng Diyos ay hindi na mailalagay sa atin, kundi nailagay na kay Kristo. And by His atonement, binalutan po tayo ng kanyang katwiran. So, Jesus is called propitiation because in the Old Testament, propitiation is through lambs.
and sacrifice. And that's who Jesus represented, the Lamb of God. So He is our atonement, He is our sacrifice. Yun ang ibig sabihin po ng propitiation. Yeah. Okay? Very good po. Okay, anyone else have any other questions nitong gabi? Okay? Well, kung naging klaro na po ang lahat, purihin po ang Panginoon at hingin po natin lalo sa Panginoon mga kapatid that hindi tayo maging kagaya ng Laodicea, kundi tulungan tayo ng Panginoon na mahalin siya habang napapalapit na po ang araw ng kanyang pagbabalik. Kaya tayo na po ay magbigay ng doxology nitong gabi sa ating Panginoon.